I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick-tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold you? So, nasarapan natin guys is itong Yamaha YTX 125. So, kung natatandaan nyo guys, na-review na natin yung blue at saka black nito. So, this time naman is itong red. So, before ang lahat, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle is powered by 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam at 2-valve. Ito ay merong lakas na 6.0 kilowatts at 7,000 RPM and max torque of 10.2 Nm at 4,500 RPM. So, pagdating naman guys sa kanyang fuel tank capacity, so ito yung nagustuhan ko dito kasi meron siyang malaking fuel tank capacity guys na 7.6 liters. Meron siyang magaan na timbang guys na 114 kilograms. So, kahit lady rider ay kayang-kaya itong i-maneuver. Plus, pagdating naman sa kanyang transmission, meron po siyang 4-speed manual transmission. So, hanggang kwarta lang po siya. So, dito naman tayo guys dumako sa kanyang seat height kung kaya nyo ba itong abutin. Itong motor na to guys ay merong ground clearance na 170mm at merong seat height na 800mm. So sa height ko na 5'5 guys, kayang-kaya ko po itong abutin. So for sure pag meron kayong height at least 5'4", 5'3", kaya nyo itong abutin. Yun nga lang, medyo naka-tiptoe po tayo dito sa motor na to. Pero ang ginaganda dito guys, magaan lang siya. So kahit hindi po kayo ganun katangkaran, hindi po kayo mahihirapan sa pagmamaneho ng motor na to. So dito tayo guys sa kanyang overall looks. So dito tayo sa front guys, dito sa front look niya, nandito pa rin naman yung kanyang classic design. Naka-bulb type pa rin naman yung headlight. Turn signal is naka-bulb type pa rin. Though kahit umaga ngayon guys, kita nyo naman napakaliwanag pa rin naman ang bugan niya. So kahit na hindi to naka-LED, ayan, para sa akin goods na goods pa rin yung bulb type niya. Pero kung if ever i-upgrade to nila ng LED, much better. Pagdating naman dito sa suspension, ginamitan siya ng telescopic fork suspension sa front. Ayan, at yung nagustuhan ko guys, meron na siyang pride of ownership dito. Meron siyang pangalan dito guys na Yamaha, which is yung kanyang brand. Ayan, naka-emblem. Napakaganda din ng pagkakagawa. Premium na premium. Sa fender naman niya guys, napakaganda po ng fender niya, no? Matte black. Ayan. So dito guys, sa kanyang gulong, ito ay merong tire size guys na 3.00 by 17. Tube type pa rin, naka-spoke. Braking system na ginamit is drum brakes. Dito sa handlebar guys, naka-naked siya, no? So napakaganda guys na naka-naked siya. In that way guys, napakadali niyang ayan, i-maneuver. Tapos malawak din po yung kanyang turning radius. So napakadali lang din po nito isiksik, no? Sa mga traffic. Pero hindi ko po siya nire-recommend guys, o hindi ko siya pinapayo. Yung sa akin lang naman, hindi kayo mahihirapan guys sa pagmamaneho ng motor na to. Ayan. So sa grips, ayan, ganun pa rin naman guys, typical na grips. Ayan, tapos ito yung electric start. At ang ginaganda dito guys, hindi tinanggal yung kanyang kickstart. So for me, goods na goods yan para pag madiskarga itong battery ng motor na to, may pag-asa pa itong mapaandar ninyo. Dito sa left side, meron siyang pass light. Ayan. For me, goods na goods yan pag halimbawa mag-overtake ka. Ayan, pass light, gamit yan. High beam, low beam, turn signal switch. Kasi yung horn, tapos meron po siyang choke. So this one guys is carb type pa rin. No? So kahit carb type siya guys, napakatipid po talaga nito sa gasolina. Ayan. So
So, isa yun sa selling point nitong motor na to. Pagdating sa dashboard, naka-analog siya. Kahit naka-analog siya guys, lahat naman ng info is nandito na. Kagaya ng speedometer, odometer, yan, neutral indicator, tapos yung turn signal at saka yung high beam, low beam. Sa key, pag binili nyo to, may libre pang isa. Ayan. So, balik na natin to. Tapos, pagdating sa seat, kung mapapansin nyo guys, sa seat, napaka-generous na, saka napaka-lapad na, no? So, if ever, sasampa yung misis nyo dito, yung girlfriend nyo dito, relax lang. No? Malambot din kasi yung kanyang foam, saka napaka-generous din. Tapos sa seat cover, naka-wrap siya. So, kahit anong klaseng pantalon na susuotin nyo dito, hindi na po dulasin sa motor na to. Anyway guys, pagdating nga pala sa tank niya, meron din pala siya mga sticker, kagaya ng logo niya na Yamaha. Tapos itong Super Gas Saver, ayan, YTX, at saka yung displacement niya na 125. So, yung card niya guys is ayan. Kitang-kita nyo naman yung card niya. Ito yung abang niya guys, pag if ever i-mount nyo po yung sidecar na nabili nyo. For me, goods na goods yan. No? Kasi itong motor na to is talagang pangpasada, no? So, and guys, tapos ito yung kanyang engine. Naka-matte black. Tapos yung kanyang brake pedal, foot peg ng driver. Yung side fairings niya guys, naka-matte. Ayan, tapos may sticker dito ni Yamaha. Tapos sa tambucho naman guys, ayan, naka Euro 3 compliant na yan guys. So makakaasa kang napakalinis ng buga ng usok nito. So napaka environment friendly na din itong motor na to guys. Tapos kung mapapansin nyo, di kumpara sa ibang motor guys. Yung ibang motor kasi yung foot peg nila is ganito lang, pero dito napakalaki. So kahit dalawang paa kasya dito, no? Kung may aangka sa inyo ni dalawa, pero hindi ko yan nire-recommend kasi usually ang dapat lang talaga umakas sa motor is isa lang talaga yung OBR mo, no? At saka yung driver. So, ito guys is naka quadruple shock suspension. So, kung mabigat yung nakasakay sa sidecar, walang problema kasi apat na yung suspension niya. So, for me, goods na goods yan. At syempre, pagdating naman sa kanyang swing arm, naka-reinforced swing arm siya with quadruple shock suspension. So, kung naghahanap po kayo ng motor na matibay, lalo-lalo na sa mga mabibigat na nakasakay sa motor na to, kung gagamitin nyo na angkas, highly recommend this one. Tube type pa rin, may interior pa rin naman to. Tire size is 3.00 by 17. So naka-spoke, ayan, taas drum brake pa rin, same sa front, pero kahit ganun pa man na naka-drum brake siya, makakaasa ka guys na napakakapit ng braking system niya. Pagdating naman sa gulong guys, pwede mo na din itong idaan sa off-road kasi kita nyo naman naka semi-black tire siya. So, hindi na din siya dulasin guys kung idadaan nyo sa mga lubak-lubak na daan kasi nga, ayan, napaganda po ng gulong niya. And anyway guys, meron na din siyang rear carrier. Pwede nyo ilagay dito yung bag nyo. Ayan, pwede nyo itali dito. Pero, yung ano nito guys is mga 3 kilograms lang. Kasi yung iba nakikita ko nilalagyan nila to ng mga sako ng bigas. Pero hindi siya nire-recommend, no? Usually, recommended dito is 3 to 4 kilograms na pwede nyo ilagay dito. Depende na lang sa inyo guys kung bag ba or ano ba yung mga belongings nyo, pwede nyo itali dito. Basta hindi siya mag-i-exceed ng up to 5 kilograms or siguro 5 pwede na din. Pero kung mga sako na isang sakong bigas, hindi siya nire-recommend kasi mawawala yung stability ng motor na to pag nilagyan nyo to ng mabibigat na bagay. Pagdating naman dito sa taillight, naka-bulb type siya guys. Ayan, turn signal, naka-bulb type pa rin. Plus, ang nagustuhan ko din dito guys, meron na din siyang reflector side by side for added visibility during your night ride. And meron na din siya plate holder. Tapos yung napakahabang fender para sa putik-putik if ever idadaan nyo to sa mapuputik na lugar. So ayan guys, same lang po ng design. Sa kabila, of course, ito yung kanyang cambia na 4-speed manual transmission. Ayan guys. Side stand, hindi pa rin siya equipped ng side stand switch. Center stand, ganun pa rin naman. Tapos yung horn niya, nakausli ito. Kita nyo naman. Ayan. Ito siyang updated price ngayong buwan guys na... So meron siyang updated price guys na 53,373 is spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, wala siyang down payment. Ayan. Tapos yung kanyang monthly sa 3 years ay 2,819. At syempre hindi mawawala yung rebates na 200. So yung ginaganda dito kay YTX guys, no down payment siya, kaya ano pang hinihintay nyo, umabail na kayo dito sa motor na to. Siyempre kung bago ba lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo